Memphis may bagong nakitang sistema sa opensa kung bakit nangyari ang nakakagulat na pagtanggal kay Jenkins. Paano ito nakabenepisyo sa Warriors? Kuminga gagawing Gary Payton ni Kerr na may kasamang opensa. Ang Memphis Grizzlies ay tinanggal si Taylor Jenkins bilang head coach may 9 na laro pa bago matapos ang regular season. Tinanggal siya isang araw bago nila harapin ang Los Angeles Lakers na may kaparehong record at kung magsisimula na ang playoffs ngayon ay makakatapat nila sa unang round. Nakagugulat para sa ilan ang pagpapatalsik kay Taylor Jenkins, ngunit para sa iba ang timing lang nito ang nakakapagtaka. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa 6 na taon bilang coach at ngayong season, bumagsak ang depensa ng Grizzlies simula All-Star break na nagresulta sa 8-11 na record. Kahit ika-4 pa rin sila sa point differential, mahina ang kanilang performance laban sa malalakas na team. Ang kasalukuyang slump nila, 4 na talo sa huling 5 laro, ay indikasyon na malabo silang umabot ng malayo sa playoffs. Nakahanap ako ng interes sa bagong offensive system ng Memphis at isinulat ko ito bilang isang feature. Kahit ngayon, mas mataas ang kanilang half-court offensive efficiency kaysa dati, isang malaking pag-unlad mula sa ibang taon sa ilalim ni Jenkins. Sa kabila nito, hindi lang si Jenkins ang natanggal kundi pati ang assistant coach na si Patrick St. Andrews at si Noah LaRoche, ang assistant coach na isa sa mga nagdisenyo ng kanilang opensa na unang ipinatupad sa Division Street, Joseph's College of Maine noong 2018. May pagkakataon ba si interim coach Tuomas Lisalo na manatili sa posisyon lampas ngayong season? Gumamit siya ng halos parehong konsepto ng opensa sa isang mas pick and roll heavy na sistema sa Paris Basketball noong nakaraang season at sa Telecom Basketball bago iyon. Kaya niya bang pamunuan ang team sa mahirap na schedule na nasa harapan nila? Matapos ang laban kontra Lakers, makakaharap nila ang Boston Celtics sa Lunes at ang Golden State Warriors sa susunod na araw. Nais kong malaman kung paano ito maglalaro. Sa ganitong yugto ng season, wala pang perpektong paghahambing sa sitwasyong kanyang papasukin. Sa kasaysayan ng NBA kamakailan, ang pinakamalapit na sitwasyon na maiisip ko ay nang tanggalin ng Cleveland Cavaliers si David Blatt at ipinalit si Tyronn Lue. Noon, kalagitnaan ng season at may 30 sa 11 record ang Cavs, nasa unang pwesto sa Eastern Conference. Pangatlo sila sa opensa, pang-10 sa depensa at tulad ng Grizzlies ngayon, pang-4 sa point differential. Sa paliwanag ni dating Cavs GM David Griffin, sinabi niyang hindi lang panalo at talo ang sinusukat niya. Hindi raw niya matanggap ang kawalan ng espiritu at pagkakaisa ng team at kailangan nilang maniwala sa isang hanay ng mga prinsipyo at halaga. Kahit nananalo, ramdam niya ang pagbagsak ng commitment ng team. Matagal ko na itong ginagawa at alam ko kung ano ang dapat na pakiramdam nito, sabi niya. Pinatunayan ng Cavaliers na tama ang desisyon nila nang mapanalunan nila ang NBA Finals noong Hunyo matapos bumangon mula sa 3-1 deficit laban sa Warriors. Para sa Memphis, hindi iyon ang dapat na pamantayan. Gayunpaman, parang may pagkakatulad ang dalawang sitwasyon dahil sa tingin ko ang pinakamagandang paliwanag sa pagpapatalsik kay Jenkins ay tila nawala ang espiritu ng team. Marahil, nakatakda na ang kapalaran ni Jenkins noong binago ng team ang karamihan sa coaching staff. Pero malamang binigyan pa siya ng tsansang tapusin ng season kung mas maganda ang ipinakita ng Grizzlies sa kanilang kamakailang road trip. Nagkawatak-watak sila sa ikatlong quarter laban sa Los Angeles Clippers at sa ika-4 na quarter kontra Oklahoma City Thunder. Sa isang timeout sa kanilang laban kontra Utah Jazz, isang larong nanalo sila ng 37 puntos, tinulak ni Desmond Bane si Santi Aldama sa gilid ng court. Mas lalo pang aasahan ang pagsuporta ng mga NBA coaches kay Jenkins sa mga darating na araw, lalo na't ipapakita ang kanyang track record, ang hindi pagiging super team ng Memphis, at ang iba't ibang pagsubok na kinaharap niya. Bukod sa injury ni Morant, nawala rin si Jaren Jackson sa 5 laro ngayong buwan at nitong nakaraang linggo lang nawala si Brandon Clark dahil sa season-ending knee injury. Maririnig ko na ang galit ng iba. Kung hindi sapat ang 60% winning record para mapanatili ang trabaho, ano pa ang kailangan? Naiintindihan ko ang ganitong reaksyon. Minsan, gayunpaman, ang pagpapatalsik sa isang coach ay hindi lang tungkol sa panalo at talo at hindi rin ito tungkol sa track record. Minsan, nararamdaman lang ng front office na may mali, may disconnect at hindi na ang kasalukuyang coach ang tamang tao para ayusin ito.
Sa kabilang balita, ang Golden State Warriors ay nakakuha ng isang hindi inaasahang tulong mula sa isang team na kasalukuyang 2.5 laro ang agwat sa kanila sa standings. Nitong Sabado, inanunsyo ng Memphis Grizzlies na tinanggal na nila si head coach Taylor Jenkins may 2 linggo pa bago matapos ang regular season. Maraming nagtatanong kung bakit ngayon nila ginawa ang desisyong ito, bakit hindi nila hinintay ang off-season or bakit hindi ito nangyari noong All-Star break. Well, sa ngayon, ang Golden State ay nasa labas pa rin ng top 6 kaya kung matatapos ang season ngayon, kailangan nilang manalo sa play-in tournament para makapasok sa unang round. Ang pagbagsak ng Memphis sa standings dahil sa kaguluhang ito ay makakatulong sa Warriors. Kasalukuyan na rin silang nasa losing skid, natalo sa 4 sa kanilang huling 5 laro. Marahil isa ito sa mga dahilan kung bakit nagpasya ang Memphis na palitan na si Jenkins. Hindi rin kailangang maghintay ng matagal ang mga fans ng Warriors para makita muli ang Grizzlies dahil bibisita ang Golden State sa Memphis sa Miyerkules. Posibleng bumalik na si Morant sa laban na iyon. Masamang simula ang naranasan ng Warriors sa kanilang road trip na talo sa Atlanta at Miami habang wala si Steph Curry dahil sa pelvic injury. Sa muling paglalaro ni Curry at sa kaguluhan sa Memphis, may pagkakataon ang Warriors na makabalik sa top 6. Speaking of Warriors, kailangan ng Golden State ang pagbabalik ni Stephen Curry. Bagamat 2 laro pa lang siyang hindi nakakapaglaro dahil sa kanyang pelvic injury, kitang-kita ang paghihirap ng team nang wala siya sa court. Gayunpaman, isa namang panibagong dagok ang natanggap ng Warriors. Si Gary Payton ay nagtamo ng thumb injury na magpapaliban sa kanyang paglalaro ng matagal. Matapos ang mainit na simula ng unang 19 na laro kasama si Jimmy Butler, tila nayanig ang Warriors nitong mga nakaraang linggo at kailangang bumalik sa forma. Ang pagbabalik ni Curry ay unang hakbang sa muling pagbuhay sa team. Pero ano ang susunod? Alam ni Warriors head coach Steve Kerr na malaking kawalan si Payton, ngunit binibigyan nito ng pagkakataon ang isang player na pumalit sa isang mahalagang papel. Dahil wala si Payton, maaaring pumasok si Jonathan Kuminga na kakabalik lang matapos ang 2 buwang pagkawala bilang pangunahing defensive stopper. Nagbibigay ito ng pagkakataon kay JK na maging defensive stopper, ang papel na madalas naming ipagawa kay Gary, sabi ni Kerr nitong Biyernes. Sa presensya ni Butler at Draymond Green sa court, may sapat na depensibong kakayahan ng Warriors at ang mataas na energy ni Kuminga ay maaaring maging susi upang mapanatili ang balanseng depensa ng team. Matapos ang 2 buwang pagkawala sa isang contract season, may pagkakataon si Kuminga na gumawa ng malaking impact sa natitirang bahagi ng regular season bago siya maging available sa free agency. Malinaw na nais ng Golden State na sulitin ang kontribusyon ni Kuminga sa pagkawala ni Payton, anuman ang magiging epekto nito sa off-season ng team. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?